Ganito lang po yung itsura ng mga hangiran ng aking mga damit guys. Yung aking mga sinusuot araw-araw, yung mga basta palagi kong sinusuot na uniform guys. Yan, nilabas ko na. At yung mga hindi ko na paborito, yun ang tinatago ko doon sa aparador or sa locker. Kaya, ayan, nakalagay dyan para just in case na magmamadali ako guys. At kailangan kong magbihis ka agad, naghabol ng oras, yan lang, kukunin ko lang at hindi ko na kailangan maghanap-hanap pa. Kasi nga po, mahirap po pagka nagmamadali at gahol sa oras. Ito po kasi yung room na ito, wala pong gumagamit. Kumbaga, bakante po siya. Kaya lahat ng gamit ko, talagang nakatambak po yan dito. Kung mapapansin niyo punong-puno po yan palibot. Ginawa ko na siyang stock room guys para pagka naghahanap ako ng mga damit ko, hindi kung saan-saan at ako'y nahihilo. Kasi nga guys, talagang minsan tayo mga babae, pagka may mga nagugustuhan tayo, banat lang ng banat hanggat may pambili. Tapos guys, pagdating sa bahay, itatago lang. So, minsan nakakalimutan na nating isuot yung mga bago nating mga damit. Hanggang sa maipon ng maipon siya, hindi natin alam kung saan na natin ilalagay. At yung iba nga minsan, naliliitan na natin dahil nga, syempre, tumatanda na tayo. Parang nag-expand yung ating katawan pagka tumatanda guys. Syempre, tumatakaw na tayo. Marami na tayong kinakain ng mga masasarap. And then, pagka may nagustuhan na naman tayo, bibili at bibili na naman tayo guys. Tayong mga girls talaga walang satisfaction. Ano po, kasi nga po, tao lang po tayo, maraming nagugustuhan. Sa totoo nga lang po tayo may mga paborito rin tayong mga damit. Kahit na kabibili lang natin or kapapatahi lang natin guys. Pagka yung damit natin medyo maluwag or hindi fit sa ating katawan, parang ayaw na nating isuot. Dahil nga po Sunday ngayon, nandito ako ulit sa bahay ng nanay ko. Wala po kasi silang kasama dito ni Angel. Pagka may kasama po kasi si Yayam doon sa bahay. At ang nanay ko walang kasama dito guys. Yan talagang sinisilip ko yan siya dito. Dahil nga po, alam nyo na matanda na po. Walang ibang kasama dito sa bahay kundi si Angel lang. Kaya ayan, nadatnan ko siya guys. Medyo mahina ang kanyang katawan. Pero sabi nga niya, kahit na ganun, talagang pinipilit niyang gumalaw, pinipilit niyang kumilos para hindi sumakit yung kanyang katawan. At alam nyo naman, pagka minsan iniisip natin, talagang sumasakit or nagkakasakit tayo. At yan nga guys, sasamahan ko na lang ang nanay ko. Pupunta siya dun sa kabilang bahay niya, sa kubo niya guys. Inaantay ko nga lang po kasi meron pang bumibili sa tindahan. At habang inaantay po namin ni Angel, dito kami sa duyan, nagtatambay. Kasi nga po, ayan, mainit doon sa loob ng bahay. At ayaw na naming gumamit ng electric fan dahil nailak na ng nanay ko yung bahay niya. Dahil nga po, paalis na po kami guys. At sakto nga po yung bahay ng kapatid ko wala ring tao. Yung pala nanay ko rin yung caretaker dahil nag-beach po sila. Kaya bago kami umalis ay talagang nilak namin guys. Kasi nga po nakakadala na kahit na sabihin na halos magkakamag-anak kami dito guys. Nakakapasok po yung ibang tao na alam nyo na, lupin. Hindi maiwasan sa hirap ng buhay ngayon guys. Talagang may mga tao na hindi fair sa buhay at kailangan talagang nakakalamang sila at mabilisan ang kanilang pagkakaroon ng pera. So kahit na nga guys, kapwa nila mahirap din talagang nananakawan pa nila. Ang gagawin na lang nila, ikukuha sila ng mga gamit na pwedeng nakawin at yun na ibibenta nila. Ay nako, ingat-ingat na lang talaga tayo ngayon sa panahon ngayon guys. Sobrang hirap ng buhay natin. Ayaw magtrabaho, gusto mabilisan lang. So guys, nandito na nga po pala kami sa malapit sa bahay ng auntie ko dito sa bukid. Dahil nga presko dito, kaya mas ginusto ng auntie ko na tumira na rin dito guys. Yan kahit na walang electric fan, walang kuryente, talagang pinili nila na dito natutulog. Pero may work din naman sila guys. Umaalis sila pag-araw, pag-gabi lang yan sila dito. At yan, yung nanay ko may tinuro sa akin na sikreto niya guys. Yung mga tanim na ubi, sabi niya ganun, tinatakpan niya lang pala yan. Parang katulad rin dati guys, yung buhay pa yung lolo at lola ko. Marami yan silang kasagingan doon sa likod ng bahay. Tapos guys, pagka may mga natibang saging, tinatakpan lang ng dahon. Yung palang maraming mga saging doon na mga hinog na sobrang nakakatuwa dahil nga nandyan lang. Sobrang nakaka-amaze guys dahil nga pag after namin kumain, yung panghimagas mo nandun pa sa puno, hahanapin mo pa, pupuntahan mo pa yung mga tinakpan mong mga saging doon guys. Sobrang nakakatuwa. Pero ngayon subukan mo magtago ng ganyan guys, hindi ka pa nakakatalikod, talagang wala na. Maraming lupin. At hindi mo na kailangan magtago-tago. Kailangan pagka tiniba mo kukunin mo na at iuwi mo na dun sa bahay nyo. Hindi nga rin po pala kami magtatagal dito. Saglit lang kami dito guys dahil nga 4 o'clock na nung pumunta kami dito ng nanay ko. Actually, parang tinatamad nga siya guys kanina. Kaya lang napilitan lang siya dahil magpapakain pa siya ng mga hayop niya. Kaya sabi ko nga sa nanay ko, sige, sasamahan ko na lang siya. Dahil ako uuwi din kaagad dahil yung anak ko guys, nag-aantay din sa akin. Dahil nga po Sunday ngayon at tayo mag-aasikaso pa ng ating mga gagamitin para bukas Monday. Ganyan, yung ganyan kataas na puno ng nyo guys, yan, dati kaya ko yung akyatin hanggang doon.
Di ba, ang taas? Pero yun ay yung kabataan ko pa. Kumbaga, malakas pa tayo, maliksi pa tayo. Yan. Pero ngayon guys, hindi ko na yan kaya. Syempre, mabigat na yung ating katawan. Inantay ko lang yung nanay ko guys. Nandun siya sa loob ng kanyang kubo. Yan. Alam nyo naman pagka nanay, pagka sinabi niyang saglit lang, may aayusin. Pero aabutin ng siyam-siyam. Buti na nga lang po, wala tayong iba pupuntahan. After po nito, iuwi na rin po ako. Pero, yun nga guys, sabi ng nanay ko, dahil nga hindi siya nakakalakad pa, at mapapagurin pa siya ngayon, isasama ko na lang po si Angel doon sa Drugman mamaya para mamili. Kasi nga po, yung nanay ko ay merong munting tindahan doon sa may labasan, doon sa amin guys, doon sa may homelat namin dyan sa labas. Kaya yun guys, gusto niya mamili. At mag-grocery daw po ako para ang pabibit-biting ko yung kanyang si Angel. Yun. Mangunguha lang tayo guys ng kamote. At yun nga, doon sa kabila naman, doon sa kabila guys, may mga tao rin yata kasi nandun din yung mga pinsan ko. Ayan o. Ayan, daanan na nga pala yan. Dati po super sukal nito. Pero ngayon may sarili na siyang daanan. Shortcut doon sa labas. Unti-unti nang nalilinisan kasi nga guys, yung ibang area mga nabenta na rin. Sa mga tito-tita ko po yan, yung mga area na yan dyan palibot, yung mga nakikita ninyo. Pero yung ditong part guys, yan, dito sa amin pa yan, sa nanay ko yan, mana yan ang nanay ko sa kanyang nanay at tatay. Yan, yung dito, yung area dito guys ha, yan lang yung sa nanay ko. Yan. Siyempre, yung doon sa unahan, kapatid ko nakatira, dito yan, kubo ng nanay ko. At dito, yan sa mga pinsan-pinsan na namin yan guys. Dati po, dyan kami nakatira, dyan sa mataas na area na yan, Sukalan. Yan. At nung nasubdivide na nga po, naibigay na sa mga anak, kaya nandito na kami ngayon. Basta kanyan siya guys. Yung area ko dito guys, yan, bigay ng nanay ko, yung kumbaga, share ko raw, sabi ng nanay ko, dito ako bandayan, dyan, Basakan. Alam niyo po ba yung Basakan, yung area na kung saan pwede yung pagtaniman ng palay dito. At dahil nga, syempre, tag-init ngayon, kaya wala kayong nakikitang mga tubig dyan. At yan. Pag sinabing Basakan, dapat palay ang nakatanim. Pero walang nakatanim guys. Ang nakatanim dyan is yung mga gabi, kamote, mga damo. Masarap sana ito guys. So, yan o. Yan, yung mga tambo. Ano ba tawag doon sa inyo? Yan, yung mga ginugulay. Yan. Pwede kang kumuha dyan pag tag-ulan. At ayan guys, maraming tanim na mga pinya dyan yung nanay ko sa taas. Dito po kasi yung area dito, yan, may mga kasagingan dyan. Tapos dito, marami na, halo na yan dyan, mga prutas. Dahil nga masipag yung nanay ko magtanim-tanim. Ayan, may mga pinya. Mangunguha nga po tayo dyan mamaya. Maghanap tayo ng pwede nating uwi. Diba? Sigurado pagkatag-ulan nito guys, marami na namang mga bunga yung mga ano na to, yung mga tanim. Lalo na yung mga saging, kalamansi, mangga, ayan, suha, buko. At yun lang ang kaibahan guys. Dahil dito sa area na to, dyan, dito, yan, kulungan niya ng mga itik or itika ng kapatid ko, manok, yan. Dito sa area na yan, dyan. Kaya lang, talagang natuyuan siya. Pero guys, pag tag-ulan, halos baha yan siya dito minsan. Yan. Mahirap dumaan dahil nga sa sobrang putik. Dahil nga, sobrang grabe ngayon. Grabe yung araw ngayon guys. Talagang tagtuyot. Makikita mo talaga sa mga puno na nagsipaglagasan yung mga dahon. At nangamatay na nga yung iba. At yun na nga guys, yung nanay ko kumuha na pinya. Sabi niya nga samahan ko muna raw siya. Antayin namin siya dahil magbabalot siya ng pinya dito guys. Yan. Kasi yung mga nakaraan, nagbalot daw siya. Sabi niya, dahil nga sa maraming dumadaan dyan. At mga pinsan ko rin. Sabi niya, yung naibalot niya, inawala. Yung mga pinababalot niya. Kaya nagbalot na naman siya guys. Kasi masarap daw pagka nahinog, matamis. Itong si Angel talaga napakabilis lumaki. At alam na alam niya na yung area dito kung saan lulusot-lusot. Pero guys, napaka-mature niya po talaga. Kaya natutuwa ako sa kanya kasi nga kahit na ganyan palang edad niya, inauutusan mo siya, madali siyang makaintindi. Dahil nga po siguro iniisip niya na kailangan tulungan niya si mama dahil matanda na nga po ang nanay ko guys. At syempre dadalawa lang sila sa bahay kaya kailangan maging masunurin siya. Kaya ayan.
Halos araw-araw nga yan guys, nagbabasa yan sila ng nanay ko. Talagang hindi niya rin pinahihirapan ng nanay ko guys. Marunong na rin po siyang magbasa at natuto rin siya mag-isa. Yun yung nanay ko talagang ginaguide lang siya. Pero dahil nga medyo malabo na yung mata ng nanay ko guys. Ayan, natuto nga rin po at talagang kailangan lang, nandyan lang kami at support lang din kami sa nanay namin. Habang namimili nga po kami dito ni Angel, nakita ko po yung auntie namin na pinsan ng nanay ko guys. Ayan, dahil nga po hindi niya rin kilala si Angel, nagtanong siya kung sino raw po, akala niya anak ko. Ang sabi ko nga po Angel lang nanay ko. Halos ayaw niyang maniwala guys, kasi nga po hindi naman niya lagi nakikita. Kaya ayan, in-explain ko na lang sa kanya kung paano nagkaroon kami ng Angel, nakagaya nito guys. Nagiging matured ng husto ang bata pagka ganyan naririnig niya kung sino talaga siya. Dahil nga guys, hindi po namin tinago sa kanya kung sino siya sa kanyang totoong buhay. Kaya pagka minsan, pwede mo na rin itanong sa kanya, kumusta na yung mama mo? Kasi nga guys, yung nanay ko, open din siya. Pinapakita ng nanay ko yung picture ng nanay niya. Sabi niya, Angel, ganito si nanay mo, ito si nanay mo. Ganun, minsan, pagka gusto mong magtanong kung kumusta na yung nanay niya, yung about sa nanay niya, kung ilan sila magkakapatid, talagang alam na alam niya guys. Kasi nga po, yun lagi yung kinikwento ng nanay ko. At minsan, tumatawag po yun yung nanay niya. Pero, nakikita niya lang din sa picture or sa video call kasi guys, medyo nahiya din siguro yung nanay na mag-usap sila ng one-on-one, tumatawag po sa amin lang, sa mga anak ng nanay ko, ganon. Parang nangungumusta lang. Kasi ito guys, si Angel, pagka kinausap mo, hindi siya mahihain, marunong siyang makiharap sa tao. Kaya matutuwa ka po talaga sa kanya. Ayan guys, namili na kami ng mga nilista ng nanay ko, yung mga gusto niyang bilhin para sa tindahan niya dahil nga po hindi siya makalakad. At kami na ni Angel yung gumawa, baka sa susunod, si Angel na ang bibili. Si Angel na yung mamimili para sa nanay ko nga guys, dahil nga hirap na po siya maglakad. Ayan, konti nga lang po yan, yung mga pinamili. At syempre, sabi ng nanay ko, dagdagan ko na nga lang daw po pagka kulang ang pera. Sobrang nakakaawa nga po, talagang ganun ang buhay natin. Sobrang hirap ng buhay pero lumalaban. Sinabay ko na nga rin po yung pamimili namin para kayayam at doon sa mga kulang na paunti-unti doon sa bahay guys. At syempre yung mga binigay natin or pinamili natin kayayam, meron din si Angel kasi nga po miminsan niya lang din yan matikman. Kaya ayan, binilihan na natin siya guys. At after nga po noon, ihinatid ko na siya doon sa may papasok sa looban sa amin guys. At siya na naglakad papasok, alam na alam niya na rin po yun, diretso na sa bahay. And after nga po, bumili lang po ako ng panghalo namin doon sa beans. Alam niyo po ba yung beans na lumabong? Ang tawag po nun dito sa amin ay lumabong. Pero yun po ay yung kulay pulang beans na makasarap niya guys. Kaya pwede mo yun siyang haluan ng langka at konting karne. Super yummy na guys. Pero sa amin, hindi na namin lalagyan ng medyo maasim or pang sinigang. Dahil nga po, si Yayam halos ayaw niya po ng maasim. Dahil hindi niya po gusto yung lasa. Kaya sabi ko kay nanay, huwag na naming lagyan. Ayan guys, dumating nga po ako sa bahay, nandito sila sa baba at naglalakad-lakad. Naantay na po siguro ako dahil maghapon na akong nawala. Yan, binilhan ko na rin po siya ng kanyang paboritong ice cream. Ang cornetto, dahil nga po medyo natagalan po ako doon. Kaya guys, medyo natunaw na siya. Pagdating dito, yan, nakaabot pa rin. Pero talagang tunaw na. Sabi ko, ikainin niya na guys. At yan, sinalang na rin po ni Nana yung aming lulutuin. Medyo matagal nga po yan, kaya sabi ko kay nanay, dito na tayo sa uling nay, medyo maaga pa naman po at wala naman kaming inaantay na kakain, kundi kami lang rin, hindi po kami nagmamadali. Kaya ayan, sabi ko kay nanay, ipalambutin ng husto yung karni guys para masarap-sarap at magustuhan naman ni Yayam. Kaya ayun, umakyat na po kami dun sa taas habang nagaantay ng luto ni nanay. Kasi nga po si Yayam nagkukulit na guys dito sa baba, kaya hindi kami pwede mag-stay ng matagal dito. Dahil nga po inaantok na rin siya, nauna na namin pinakain si Yayam habang nandun pa nga nakasalang pa yung aming ulam guys. Kinunan lang siya ni nanay ng sabaw at nauna na siya or inuna na siyang pinakain para maaga na siyang makatulog dahil sigurado antok na yun guys. Ganun po talaga yun pagka inaantok na, hinihila na po ako sa loob ng kwarto para po matulog na kami. Pero pagka ganun guys, talagang naantok na ako at talagang nakakatulog ako. Kaya minsan pagka ganun dapat po sinasabayan ko siyang kumain para sabay din kaming matulog.